Hindi ito biglaan. Isang araw, magigising ka na lang na napapaligiran ka ng mga problema. Hindi mo alam kung paano ka napadpad dito, pero nararamdaman mo na lang na ang mga simpleng desisyon mo ay magkakaroon ng malalim na epekto sa buhay mo. Ang mga maliliit na bagay, kapag pinabayaan, ay nagiging malalaking problema. Hindi ka nagising isang araw na ang sagot mo sa lahat ng problema ay utang. Hindi ito nangyari overnight. Marahil, nagsimula ito sa isang maliit na pagkakamali. Isang maling desisyon na walang gaanong epekto sa simula. Pero habang lumilipas ang panahon, unti-unti nagiging parte ng iyong buhay ang mga pagkukulang na hindi mo napapansin. Unti-unti ito. Tahimik. Paulit-ulit. Parang hindi mo namamalayan pero habang tumatagal, mas tumitindi ang problema. Minsan, para kang nababaliw sa pressure pero iniisip mo, okay lang ako. Nasa kalagitnaan ka ng maraming bagay, kita, trabaho, at mga responsibilidad. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may mga bagay na hindi mo nakikita. May kita ka, may trabaho ka, may pumapasok na pera. Sa panlabas, mukhang okay ang lahat, di ba? Ngunit habang tinatanggap mo ang bawat sahod at iniisip na okay na ako, hindi mo napapansin na unti-unti na palang nauubos sa mga oportunidad na meron ka para makapag-save o magplano para sa hinaharap. Pero ang hindi mo napapansin, wala kang pagitan. Wala kang buffer. Ang buffer ay ang espasyo na nagbibigay sa iyo ng oras upang mag-isip at magplano. Isang lugar kung saan hindi ka nagmamadali. Kung wala kang buffer, ang bawat maliliit na problema ay nagiging malalaking emergency. At kapag emergency, hindi ka na nagdedesisyon ng tama. Ang tanging ginagawa mo na lang ay mag-react. Kapag nagre-react ka, nagiging impulsive ka. Hindi mo na tinitimbang ang bawat hakbang na ginagawa mo. Ang mga desisyon mo ay nagiging batay sa takot at stress, hindi sa rasyonal na pag-iisip. Sa Pilipinas, normal na normal ito. Maraming tao ang dumaan na sa ganitong sitwasyon. May nagkasakit, utang. Nasira ang gamit, utang ulit. May kailangang tulungan, utang ulit. Minsan, iniisip natin na ang utang ay solusyon sa lahat ng problema. Lalo na kapag mabilis ang solusyon at parang walang ibang opsyon. Hindi mo ito ginagawa dahil gusto mo, kundi dahil wala ang choice. Ang utang, nagiging sagot hindi dahil tama, kundi dahil mabilis. Ang utang ay hindi isang solusyon. Isa itong temporaryo lamang na pagsasawalang bahala sa mas malalim na problema. Ang totoo, ang utang ay nagiging sagot sa isang mas malalim na issue, ang kakulangan ng buffer sa buhay mo. Bawat utang may kapalit. Hindi lang ito pera, kundi pati na rin ang iyong kalusugan, emosyon, at pati na ang iyong mental na estado. Pagod sa isip. Ang pressure ng bawat deadline ay tumitindi at habang tumatagal, mas nagiging mahirap tanggapin ang mga desisyon na ginawa mo. Habang may utang ka, hindi ka kalmado. Hindi ka makapag-isip ng maayos. At kapag hindi ka kalmado, sunod-sunod ang maling desisyon. Ang mga desisyon na ito ay magiging dahilan ng pag-ikot ng iyong buhay sa isang bilog ng pagkabigla, stress, at wala sa kontrol na kalagayan. Ito ang epekto ng walang buffer. Walang pahinga, walang panahon para mag-isip at magplano. Laging nagmamadali, laging stressed. Wala kang espasyo para huminga at magtulungan ng iyong mga pangarap at pangangailangan. Ang buffer, ang tahimik na pagitan ng buhay mo at problema. Ito ang espasyo kung saan maari mong planuhin ang mga susunod mong hakbang. Kapag may buffer ka, hindi lahat ng bagay ay urgent. Hindi lahat ng problema ay kailangang sagutin agad. May espasyo kang magpahinga at mag-isip. Ang buffer ay ang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay na kadalasang napapabayaan. Kapag wala kang buffer, lahat minamadali, lahat stressful, lahat may presyo. Hindi mo nakikita na unti-unti nauubos ang iyong enerhiya, ang iyong oras at ang iyong kakayahan na magdesisyon ng tama.
Kapag ang buhay mo ay laging minamadali, nagiging reactive ka sa lahat ng bagay. Ang bawat desisyon ay batay na lang sa kung ano ang pinakamadaling gawin, hindi sa kung ano ang pinakamahusay na hakbang para sa iyong kalagayan. Dito nagkakamali ang karamihan. Iniisip nila, kapag mas malaki na ang kita ko, okay na. Pero kahit gaano kalaki ang kita, kung exposed ka pa rin sa ganitong sistema, delikado ka pa rin. Ang kita ay flow. Pwedeng huminto, pwedeng madelay, pwedeng mabawasan. Hindi mo masisiguro na ang kita mo ay laging makakapagbigay sa iyo ng stability. Hindi mo alam kung ano ang darating, at kapag hindi ka handa, kahit maliit na aberya lang, ramdam mo agad ang bigat ng epekto. At dito, pumapasok ang utang. Hindi ito bilang isang plano, kundi bilang isang hakbang ng survival. Ang utang ay ginagamit na pansamantalang solusyon sa isang mas malalim na problema. Ang problema ay hindi ang utang mismo, kundi ang kakulangan ng buffer sa buhay mo. Ang stable, may oras mag-isip. Ang reactive, laging hinahabol ang problema. Ang mga tao na may buffer ay may kakayahang huminga at magplano ng tama, habang ang mga tao na walang buffer ay laging nagmamadali, laging stressed at laging nakakaramdam ng pagkakunti. Hindi ito tungkol sa yaman, hindi ito tungkol sa flex, ito ay tungkol sa hindi pagiging marupok. Ang buffer ang nagsisilbing proteksyon sa buhay mo. Hindi mo na kailangang magtakot o magmadali. Ang buffer ay ang pundasyon ng isang maligaya at matagumpay na buhay. Kapag may buffer ka, mas malinaw ang desisyon, mas kalmado ang isip, mas kontrolado ang galaw. Ito ang pundasyon ng tahimik na pag-asenso. Hindi mabilis, hindi maingay, pero matatag. Hindi mo kailangang magmadali para makamit ang tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay nakasalalay sa pagbuo ng buffer sa buhay mo. Hindi ito agad-agad, pero matatag ang pundasyon. Kung gusto mong umunlad ng hindi laging kinakabahan, dito ka magsisimula. Hindi sa mas malaki, kundi sa mas handa. Magkaroon ng buffer sa buhay mo at hindi lang ang mga solusyon, kundi pati na ang iyong pag-iisip ay magbabago. Sa pagbuo ng buffer, makikita mo na hindi ka na laging minamadali. Hindi ka na mag-aalala kung may mangyayaring hindi inaasahan. Ang buhay mo ay mas kontrolado at mas maligaya. Ang buffer ay ang magbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay. Huwag mong hayaan na ang utang ang magtulak sa iyo. Simulan mo sa pagbuo ng buffer. Hindi ito mabilis, nguli ang pundasyon ng tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa iyong isip at sa iyong buhay. Magpatuloy ka.